Naranasan mo na bang magtaka kung saan unang nanirahan ang ating mga ninuno? Bago pa man ang mga nagtataasang gusali at modernong bahay, paano kaya sila nabuhay? Samahan ninyo ako sa isang paglalakbay pabalik sa nakaraan, kung saan ang kaligtasan ay ang pinakamahalagang yaman. Sa simula, ang kalikasan ang nagbigay ng unang kanlungan. Ang mga yungib ang nagsilbing unang tahanan ng sinaunang tao. Dito, nakahanap sila ng proteksyon laban sa matitinding bagyo, sa nakakapasong init ng araw, at higit sa lahat, sa mga mababangis na hayop na gumagala sa dilim. Ang mga pader ng bato ng yungib ang kanilang naging panangga. Bawat anino at bawat tunog sa labas ay isang paalala na ang mundo ay puno ng panganib. Pero sa loob ng yungib, sila ay ligtas. Ngunit ang tao ay likas na malikhain. Hindi nagtagal, natutunan nilang hindi lang sila dapat umasa sa kung anong ibinibigay ng kalikasan. Nagsimula silang bumuo ng sarili nilang mga tirahan. Gamit ang mga sanga ng puno, malalapad na dahon at tuyong damo, itinayo nila ang mga unang kubo. Simple man, ang mga ito ay simbolo ng kanilang lumalagong katalinuhan at kakayahang umangkop. Dito mas malapit na sila sa kanilang pinagkukunan ng pagkain at tubig. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang umunlad ang kanilang kaalaman. Natuklasan nila ang paggamit ng putik at bato. Sa pamamagitan ng pagpapatong-patong ng mga bato at pagtatapal ng putik, nakagawa sila ng mas matitibay at permanenteng istruktura. Ito ang naging pundasyon ng mga unang pamayanan. Ang mga bahay na ito ay hindi lang tirahan. Ito ay naging sentro ng pamilya, kultura at komunidad. Mula sa madilim na yungib hanggang sa mga unang bahay na bato, makikita natin ang pambihirang talino at determinasyon ng ating mga ninuno. Ang bawat tahanan ay isang kwento ng pag-asa, pagbabago at walang katapusang pagnanais ng tao na lumikha ng isang mas magandang bukas. Ang simpleng pagnanais na magkaroon ng sariling espasyo ay ang nagtulak sa atin para marating kung nasaan tayo ngayon. Sana ay may natutunan kayo sa ating paglalakbay. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento tungkol sa ating kasaysayan. Salamat sa panunood